97% ang success rate ng mga operasyon niya. Siya lang ang nag-iisang surgeon na may triple board at nagagawang buhayin ang nasa bingit ng kamatayan. Kahit ang mga mayayaman ay pumipila at nag-aalok na maraming pera para gamutin sila dahil siya na ngayon na may tuturing na legendary surgeon na makagawa ng pangalan sa industriya. Bigla na lang siyang nawala at ni isa ay walang nakakaalam kung saan siya nagpunta. Siya to, di ba? Hindi ko alam. Huy, tama ba ako? Hindi ko alam ang ibig mong sabihin. Ang tunay na pagkatao ni Master Kim, si Dr. Bu Yongju. Tama ako. Di ba? Pasensya ka na. Pero hindi kita masasagot tungkol sa bagay na yan. May resignation pa ako sa'yo, di ba? Ito baka mo? Kapag si Master Kim ang totoong si Bu Yongju, punitin mo na ang resignation ko. Ang ibig mong sabihin, hindi ka na aalis dito? Kung gano'n, tama ba ang pagkakaintindi ko? Doktor Kang? Yun ay kung totoong si Dr. Bu Yongju ay si Master Kim. Maaga ka palang darating, President Do. Kumusta kayo ni Chairman Shin? May problema po ba? Kamusta po yung pagpunta nyo sa Jongson, President? Bakit? May nalaman po ba kayong hindi maganda? Siya yun, Po? Bo Yongju. Nakabalik na siya. Nasa Doldam siya. Doon siya nagtatrabaho. Mahalaga ang makarating ka sa tuktok. Saksyon! May bleeding pa rin siya. Hindi mo ba ako narinig? Naririnig po. Nawawalan sila ng konsensya at pagkatao. Hindi na nila naiisip ang mga bagay na yun. Defibrillator! Dali, charge 360! Clear! Charge 360! Clear! Doktor, wala na po siya. Reset! Ikinakatwiran nilang hindi maiiwasan ang pagkamatay ng isang tao habang nasa operasyon. Anong hiya ka? Ang mga mahihirap, hindi yan lumalaban sa mga makapangyarihang tao. Hindi nila buong binabaliwala ang katotohanan. Ang mga taong ito ay bumuo ng grupo para sa pansariling interes nila at namamayani sa buong mundo. Sir, wala po ba tayong gagawin? Bakit kaya naisip ni Chairman Shin yun? Wala pa namang desisyon ng board. Kahit anong mangyari, hindi dapat matuloy ang operasyon. Nasa baba si Dr. Kang, hindi ba? Po? Sabihin mo na lang kasi sa akin. Siya yun, di ba? Dr. Bu Yongju. Tama? Bawal! Bawal ako magsalita! Wala akong sinabi sa'yo! Oo naman. Si Kang Dongju. Gamitin mo siya. Kung gusto niyang bumalik dito, may kailangan muna siyang gawin. Ano sa tingin mo? Sige. Masusunod po.
Orderly, tama ba? Oo, orderly nga. Gagawin mo ba talaga ang sinabi niya? Wala akong magagawa. Hindi ako pwedeng magtrabaho sa iba. May nagawa akong pagkakamali dito. Kailangan ko yun pagbayaran. Basta may pasensya, kaya kong gawin yun. Nakausap mo na ba si Master Kim? Siyempre naman, nakuusap ko na siya. Gagawin mo yon? Opo, Master. Handa akong gawin ng kahit na ano. Kahit orderly pa yon. Talaga? Opo, siyempre naman. Sisiguraduhin ko na yung kondisyon ko, kaya kong kontrolin. Anong sinabi niya? Eh di... O sige. Umalis ka na. Grabe. Kaya nga, masyado naman yung ginawa niya. Sa tingin ko, sobrang lupit ni Master Kim sa'yo. Ay, tingin ko din. Ang bait niya kapag kaharap niya tayo. Siguro ayaw niya sa akin. Magiging ayos ka lang ba? Ayos lang ako. Sa tingin niyo, tama naman yung desisyon ko, di ba? Ay, sagutin niyo naman ako. Ay. Nandito pala kayong lahat. May maganda akong balita. Alam nyo ba na si Dr. Kang Dong-ju na may pinakamataas na score sa board exam sa bansa ay nagdesisyon upang manatili dito pagkatapos ng mahabang diskusyon. Ang desisyon na ginawa ni Doktor ngayon ay mapangahas at hindi madali. Kaya sabay-sabay tayo! Palakpak! Bakit ang tahimik nyo? Ipaliwanag ba? Teka, kailangan ko nang bumalik sa trabaho. Anong problema ni Doktor yun? Sandali, may nangyari ba dito? Hindi ba halata? Kita naman sa mukha niya. Teka, totoo bang pinalis na siya dito ni Master Kim? Ganun ba? Ay, mas malala pa doon ang ginawa niyang desisyon. Ano pang mas malala sa pagkakatanggal sa kanya? Magsalita kayo. Orderly? Gagawin mo ba talaga yon? Kaya kong gawin yon. Sa ospital ako nagtatrabaho. Ganun ba? Ang ibig sabihin ba nun, pwede na kitang utusan? Subukan mo lang talagang gawin yan. Anong masama doon? Eh kung para sa ospital naman, di ba? Bakit nga pala biglang nagbagong isip mo? Sabi mo aalis ka na. Lilipat ka sa mas magandang ospital. Bakit gusto mong manatili dito at pahirapan ang buhay ko? Sabihin mo sa akin kung bakit. Si Master Kim. Kailangan ko siyang makilala ng mas mabuti. Teka lang. Nakalimot ka ba? Ang alam ko, galit na galit ka kanina. Halos magwala ka pa nga. At di ba kinu-question mo ang kakayahan ni Master Kim? Handa ka nang iwan ng walang kwentang trabaho mo sa ospital na to. Tapos ngayon, bigla na lang, kailangan ko pa siya makilala ng mas mabuti. Tama ba ako? Aalis ako dahil hindi ko kilala si Master Kim. Alam mo ba, siya daw si Dr. Bu Yongju. Siya lang ang may 3 specialization at 97% ang success rate ng mga operasyon. Siya ang living legend sa mundo ng mga surgeon. Paano mo nalaman yun? Ay, sabi ko na nga ba. Ano ka ba? Alam ng lahat dito na si Master Kim ay si Dr. Bu Yongju. Alam mo, pero nagkunwari ka na hindi mo siya kilala. Ano namang gagawin mo ngayong alam mo na? Hindi pa ba halata? Mananatili ako rito. Kailangan ko matuto sa kanya. Sige, pero hindi madaling kausapin si Master Kim. Sa mga kakilala ko, siya may pinakamaikling pasensya. Hindi mo siya basta-basta pwedeng kulitin. Sabi mo, na-miss mo ko. Kung aalis ako sa ospital na to, nang hindi nagpapaalam, hindi ko malalaman kung bakit mo ako namimiss. Isa pa yon sa mga rason ko. Ospital to ah. Bawal ang romance dito, okay? Romance? Hindi ba pwede dito sa atin yun? Nababaliw ka na ba? Kung may oras ka dyan, matulog ka na lang. O kaya kumain ka na lang. Sabay na lang tayo. Kumain na magkasama at matulog tayo ng sabay. Pagmamahalan yun, wala masyadong gagawin.
Kasalanan mo. Bakit? Okay ka? Namatay ako ng dahil sa'yo. Kasalanan mo. Kasalanan mo. Namatay ako ng dahil sa'yo. Kasalanan mo. Kasalanan mo. Diyan ka lang. Ako nang sasagot. Doldam Hospital Emergency Room. Ilan ka mo? May isang truck na nakabangga sa mga nagbibisikleta. Mukha yata nakatulog yung driver. 3 na namatay sa kanila. Sobrang nakakalungkot. Kumalat na sa internet yung nangyari. Ang dami na rin reporters na naghihintay sa labas ng ospital. Sinusubukan nila ngayon kumuha ng balita rito. Maghanda ka ng mainit na saline para sa hybrid room. Splint pads at IV fluid na din. Opo. May 7 ng pasyente at may 4 pang parating. Isa na ang namatay habang papunta at 2 may maliit na sugat. Yung isa may hemopneumothorax sa kaliwa at may spleen injury. Humihina ang baga niya sa kaliwa. May thoracic hemorrhage? Mga 1,000 cc sa kaliwang bahagi. Kaya lalagyan ko na siya ng chest tube dito, saka iaakyat. Sige, ooperan ko na siya agad. Pwede po bang sumama sa inyo? Gusto ko lang pong samahan kayo. Ang sabi mo, aalis ka na dito, di ba? Yun ang dinig ko. Hindi niyo pa po ata nababalitaan. Napagdesisyonan ko pong manatili dito. Kung ganun po, pwedeng tulungan ko po kayo sa operasyon. Pwede bang pakitawag si Dr. Nam para sa akin? May tumawag na sa akin kaya nandito na ako. Hemoperitoneum to. Ihanda mo na yung operasyon. Ito na. Orderly. Kung sakaling may mangyari, pakitawagan si Dr. Yang sa ospital. Opo, Master. May inaatake dito! Anong ginagawa mo, Dr. Kang? Yung chest tube, nasa na? Opo, ito na. May isa pa! Anong problema? Masakit na yung tuhod, pati yung bewang niya. 50 to 90 yung vitals. Masakit ba yung tiyan mo? Yung bewang ko. Mr. Pak! Ako bang... Paano? Hindi pwede to. Ako bang... Ayos ka lang? Ayos ka lang? Ready na po, Doc. Manda kayo. Clear! Tingnan natin. Sige, gawin natin ulit. Charge 200. Ito na po. Ready na. Clear! Wala pong nangyayari. Nadagdagan po yung pasyente, Master Kim. 2 minor injuries. At yung isa nabalian ng collarbones pero stable na. Yung isa pa, masakit daw yung bewang niya. Mukhang nabali ang buto niya sa parte na yon. Master Kim, Master Kim.
Ang time of death niya, 3:16 p.m. Ano nangyari? Masakit daw yung bewang niya. Mukhang nabalian ng buto. Pahingin blanket. Hayop ka talaga! Ikaw ba yun? Ikaw yung driver, di ba? Tama. Bakit ka nandito, ha? Anong karapatan mo umilata dyan? Hayop ka, ha? Ano ba? Teka! Malma ka muna! Kaluluwa! Gusto mo mamatay tao! Teka lang po! Tingnan mo ako! Hindi! Ako ang dapat kinuha niyo! Tama na, sir! Hindi niyo mamamatay tao na yan! Sabi, bitiwan mo ako! Sino siya? Siya daw po yung driver. Nabangga ng manibela yung dibdib niya pero hindi naman malala. Sabi ko sa kanila, huwag dadalhin yung suspect at biktima ng magkasama. Check mo yung vital signs. At mag-x-ray ka. Opo, Master Kim. X-ray tayo. Mga guard! Mamamatay tao siya! Siya yung hayop Tama na na po! pumatay sa mga kaibigan ko! Ano ba? Sir, kumusta po kayo? Hindi niyo kailangan gamutin ng hayop na katulad niya! Huwag niyo siyang gamutin! Hayaan niyo siyang mamatay papunta sa impyerno! Mukha pong Bumangga yung dibdib ko. Pero hindi ko maalala. Hindi mo maalala? Ang dami mong pinatay sa aksidente! Bakit hindi mo maalala? Paano mo natin mabuhay ngayon? Ihigaan niyo muna siya. Dahan-dahan lang. Ano yung unang vitals niya? Between 70 to 100 at 95 beats per minute. Yung ngayon? 20 to 80, 120 per minute. Isang mamamatay taong hayop na yan! Huwag yung gamutin ang mamamatay tao na yan! Paalisin niyo na nga siya dito, ngayon din! Ano ba? Bitiwan niyo ang mga kamay Manahimik ko! ka! Bitiwan niyo ako! Mamamatay tao ka! Nakasuot ko kayo lahat dito! Nasa x-ray room na po yung may bali sa bewang. Ano to? Po, Humihina yung puso niya. Namamaga yung ugat niya. Mababa yung BP. Bex triad po yan, di ba? Cardiac tamponade po ba? Kaso lang, madalang na maging sanhi ng cardiac tamponade ang blunt injury. Tama ka, madalang yon. 1% lang ang tsansang mangyari ang sakit na ito sa isang tao. Pero pwede na bang maging findings ito dahil lang madalang itong makita sa mga tao? Pasensya na po. Hindi ako masyadong nag-isip. Hindi ko inaasahan na mag-iisip ka ng ganyan. Orderly ka lang. Ihanda mo na siya para sa surgery. Alamin mo kung may kumausap na kay Dr. Yang o wala pa. Ang isang orderly ay gagawin lang ang mga inuutos sa kanila. Opo, Master Kim. Dr. Kang Dongju, lagot ka talaga sa akin. Si Dr. Kang to. Nasaan ka ngayon? Nasa Doldam Hospital. Saan pa ba? Sabado ng hapon? May trabaho ka pa? Tama ka. Sa sobrang pangit ng pamamalakad sa ospital na to, yung mga may shift simula kagabi ay napipilitan magtrabaho hanggang ngayon. Magkita tayong dalawa. Kailan ka ba pwede? Pasensya na. May operasyon akong kailangang gawin. Ano? Teka lang, sir. Alam niyo rin ba yon tungkol dito? Na may isang napakasikat na surgeon dito sa Doldam Hospital? Nakilala mo na siya? Oo naman. Kaya nga gusto ko magpasalamat sa'yo eh. Sa akin? Anong ibig mong sabihin? Pinakilala mo lang naman sa akin ng isang magaling na guro. Babalikan kita kapag natutunan ko ng lahat galing sa kanya. Bye. Yung operasyon. Handa na po, Master Kim. Ano? Isang guro? Ay, nako. Buwisit talaga. Po? Ako? Bakit? Ayaw mo? Eh di, paano po kayo? Master Kim, kararating lang po ni Dr. Yang dito. Tuturukan na po yung pasyente. Cardiac tamponade ito. Ako nang bahala sa puso niya. Ikaw sa hemoperitoneum. Opo, Master.
Oy, huwag ka matutulog. Huwag kang matutulog, okay? Magsimula na tayo. Simulan na natin. Knife? Scalpel. CSC? Ano ibig sabihin nito? Mga miyembro po sila ng Cancer Survivors Club. E di, ang mga miyembro sa club na to ay nagkaroon ng cancer noon? Tama po kayo. Yung pasyenteng inooperahan ngayon, alam mo ba kung nagkaroon siya ng cancer noon? Hindi po. Wala akong idea. Yung liver niya. Liver cancer. Dumaan pa siya sa chemotherapy. Pagkatapos noon, gumaling pa naman siya. Liver cancer? Long forceps. Scalpel. Medicine ball. Suction. Maayos naman sa ngayon. Retractor. Pad. Pahingi pa. Sternal saw? Spreader. Scalpel. Suction. Ito ang sanhi ng pagdurugo. Mabuti na lang walang natamaan sa mga ugat niya. Paiinan natin. Suture. Cut. Cutting. Focus. Opo. Sagutin niyo. Master Kim, nasa pintuan po si Mr. Chang. Emergency. Emergency. Dali! Cut. Cutting. Ay, naku naman. Papapasukin mo pa talaga ako dyan. Sabi ko, sagutin mo yung phone, Master Kim. Alam mong hindi ko ginagawa yun kapag may operasyon ako. Sinabi ko namang emergency. Yung pasyente ngayon sa kabila, nagkaroon ng liver cancer. Ay, ano naman ngayon? Cut. Cutting. Si Dr. Kang, natanggal sa trabaho niya sa Gode Hospital dahil sa liver cancer patient. Ano to? Nagdurugo. Saan galing? Teka. HCC rupture? Dr. Kang, patigilin mo yung pagdurugo. Suction. Nagdurugo rin yung thoracic cavity. Pwedeng lumala yung pagdurugo. Suction! Bobby! Namatay yung pasyente sa pagdurugo. Dr. Kang, bakit po? Nasa gitna po kayo ng operasyon. Hindi ko kayang patigilin. Nagdurugo pa rin po. Umayos ka, Dr. Kang! Ikaw lang ang makakapagsalba sa buhay ng taong ito. Dr. Kang! Maayos ka, Kang Dongju.
makinig ka. Yung pasyente na nakahiga dyan ay gumaling sa liver cancer 5 taon na nakalipas. Mukhang bumalik po yung sakit niya. HCC rupture. Ang dami niyang dugo. May dugo sa thoracic cavity. At lumalala ang pagdurugo niya. Dr. Nam, kumusta yung pagdurugo? Under observation pa rin siya hanggang ngayon. Okay. Oy, Dr. Kang, nakikinig ka ba? Nasa iyong desisyon sa operasyon na yan. Kung gusto mo nang tumigil, walang ibang taong maninisi sa'yo sa nangyari. Pero, kung ganon, habang buhay, iisipin mo ang bagay na to. Pasensya na. Wala akong tiwala na maisasalba ko siya. Dr. Kang, alam mo ba kung ano mas malala sa pagkamatay ng inooperahan? Yun ang pag-iisip na paano kung hindi ka umayaw. At kung naisalba mo ang pasyente hanggang sa makakaya mo, may isip mo ang nangyari habang buhay. Ang pagsisisi ay mas malala pa sa kabiguan ng isang tao. Sa tingin mo? Pasensya na po. Hindi ko po talaga kaya, Master Kim. Hindi mo talaga kaya? Pasensya na po. Pasensya na po. Tayin mo na. Master Kim, Kung hindi mo kaya, tahiin mo na bago mo pa dagdagan yung paghihirap niya. Sabi ko nga, desisyon mo ang masusunod. Ikaw na ang bahala. Ibaba mo na. Cut. Hello? Hello? Master Kim, bakit mo naman binaba ng ganun-ganun lang? Cut. Ay, nako! Master, huwag ka naman ganyan. Mr. Park, palit tayo. Dr. Kang, may mas mahirap pa akong nasamahang operasyon. Kasama si Master Kim. May nahawakan kaming mga pasyenteng namatay pero nilabanan nila ang buhay nila ng matagal. Basta hindi tayo sumuko para isalba ang buhay nila. Hindi pa malala ang kondisyon ng pasyente. Lumalaban siya hanggang ngayon. Anong gagawin natin, doktor? Susukuan mo na ba? Operasyon mo to, doktor. Susundin namin ang sasabihin mo. Suction. Tatahiin mo na ba? O baka... Hindi. Hemihepatectomy. Marami pang dugo. Huwag kayong mag-alala. Dr. Kang, gawin natin ang lahat. Suction. Suction. Hemostatic. Vascular clamps. Suture. Yung operasyon, tinuloy na ni Dr. Kang. kaya ba ni Dr. Kang Cut. cutting? Ayan. Tapos na ang operasyon. Ikaw na ang tumapos. Orderly ka pero kaya mo, di ba? Po? Oo po, syempre. Huwag ka mag-iwan ng karayom dyan, ha? Syempre po, hindi.
Saan kayo pupunta? Master Kim! Diinan mo dyan. Nice timing. Hindi mo papatigil yung pagdurugo hanggang ngayon? Gagawin ko na po dapat. Paano? Ako na hanggat hindi pa huli ang lahat. Kaya ko na po. Bobby. Pat. Irrigation. Suction. Tying the hepatic artery, pati ang portal vein. Hemostatic. Suture. Cut. Lobectomy na ngayon. Bovie. Nagdudugo na naman. Wala namang mali sa pagkakatali ah. Yung hepatic vein, Gagawin ko yung resection at ligation. Kapag pinatigil ko to, matitigil din yung pagdurugo, di ba? hindi ganon. Baka may backflow pa din na pwedeng manggaling sa mga ugat niya. Ano na? Takpan mo muna yung hepatic vein. Opo. Hemostatic. Hawakan mo to. Suture. Suction. Cut. Irrigation. Suction. Pad. Stable ng pagdurugo. Dr. Na, kumusta? Vitals 50 to 90. Mas stable na ang heart rate niya ngayon. Okay. Anong balak mo? Gawin mo na yung recession. Opo. Susunod ako. Okay. Ano nangyari? Alam mo ba, napakaganda na nangyari kanina. Mukhang ang galing ni Dr. Kang kanina. Tama, mas magaling pa. Parang sa pelikula, yung pagpigil nila sa pagdurugo, kasama si Master Kim. Alam ko, magaling talaga siya. Dahil top 1 siya sa klase. Diba? Ano? Johnson po? Mamayang gabi na, sir. Oh, hindi ba close ka kay Dongju? Lumabas tayo at siguruhin mong sasama siya. Dapat sumama siya sa atin. Pero sir, day off ko po kasi ngayon eh. Nangako ako sa pamilya ko na pupunta kami sa Ocean Park mamaya. Ano ngayon? Mukhang hindi na matutuloy. Sasama ako. Tama, tatawagan ko na lang po yung asawa ko. Pwede po bang sumama? Gusto mo? Kaibigan mo rin ba si Dongju? Magkaklase po kami. Talaga? Mabuti kung ganun. Mas marami, mas masaya. Magkita-kita tayo in 30 minutes, okay? Opo. Opo. Hoy, usapan lang to ng mga doktor sa department nyo. Kaya pwede ba, wag mo nga akong dinadamay dito. Mukhang inaabuso na niya yung posisyon niya. Kasi sa tingin ko nandun si Crazy Whale. Gusto mo siyang makita, di ba? Si Sojung? Tama. Hello po, ako si Lee Junhee galing sa SBN. Well, pwede niyo po bang sabihin sa amin ng mga nangyari sa aksidente? Ang lahat ng mga staff dito sa Doldam Hospital. Pwede niyo po bang sabihin sa amin kung ilan ang namatay at saka nasugatan? Yan nga, ang sasabihin ko ngayon. Ang lahat ng staff dito sa Doldam Hospital ay binubuo na magagaling na doktor. Isa pa, ang bago naming surgeon ay napaka-talented at siya ang naging top 1 sa board exam at tinalo ang iba. Makakatulong na nandito siya
Anong gagawin mo kung sumuko na lang ako kanina? Paano kung sumuko ako at tinigil ang operasyon? Wala. Wala akong ibang gagawin. Ano? Wala po. Hindi ko kasalanan kung sumuko ka at mamatay ang pasyente mo. Ikaw ang magkakaroon ng buhay na punong-puno ng pagsisisi at galit dahil sa desisyon mo. Teka lang. Hindi talaga kita maintindihan. Bakit ba gusto mo akong manatili sa ospital na to? Bakit ko gugustuhin yon? Kung ganun, bakit mo sasabihin yun? Kung hindi ka magbabago, walang mangyayari sa'yo. Kuha mo. Alam mong malalaman ko kapag narinig ko yun. Alam mong hindi ako aalis kapag nalaman ko. Hindi mo ba inaasahan yun? Teka, kaya ba ngayon nagiging pasaway ka na sa trabaho mo? Pasaway? Hoy, bakit hindi mo siya dinaan sa CT scan? Kung ginawa mo yon, paniguradong malalaman mong history niya. Ang naisip ko nung oras na yon, baka mamatay siya kapag hindi ako Kahit nagmadali. na, paano hindi mo tiningnan ang history niya bago ang operasyon? Namamaga na yung tiyan niya nun at baka atakihin pa siya kapag hindi ako nagmadali. Mali nga na hindi ko tiningnan ang history niya. Pero emergency yung kanina at naisip kong mas importanteng patigilin ang pagdurugo niya. Yun ang ginagawa ko. Hindi yun ang style mo, Kang Dongju. Hoy, importante ang patakaran. Patakaran na hindi nagbabago kahit anong mangyari sa paligid mo o sa pasyente mo. Kapag nag-iba ang prinsipyo mo base sa mga tao at nasa paligid mo, hindi yun patakaran kung hindi dahilan. Binabagay ko lang ang lahat sa pangyayari. Hindi ba't muntik mo na siyang patayin dahil gusto mo akong gayahin? Masyado kang maraming naiisip dahil lang sa isang pagkakamali. Huwag ka na magdahilan. Muntik nang may mamatay dahil sa pagkakamali mo. Ikaw ang bahala kung gusto mong umalis na o manatili pa dito. Pero kung may inaasahan ka galing sa akin, wala kang mahihita. Para sa isang lalaki na nagbabago base sa sitwasyon, wala akong maibibigay kung hindi panlalait at lahat ng galit ko. Kita mo na, maikli ang pasensya niya. Sabi ko hindi siya madaling kasama. Pero alam mo ba, medyo naiingit ako sa iyo ngayon. Nagawa mo yung matagal ko nang pinapangarap gawin. Kasama si Master Kim. At gumawa ng combined operation. Hindi naman combined operation yun dahil siya pa rin naman ang gumawa. At saka sinabi niya sa'yo kung ano yung mga mali mong ginagawa doon. Hindi niya sinabi, basta sinisi niya na lang ako. Sana pati ako sinisisi niya din. Mas okay nang masisi ka niya kesa hindi ka pinagtutuunan ng pansin. Siguradong may personality disorder siya. Kung hindi yon, baka sadista lang talaga siya. O baka dahil sa masakit na nakaraan niya. Siguradong may rason kapag ang isang doktor ay tinatago ang pangalan niya. At nagtatago sa ospital. Ikaw, ano sa tingin mo?
Sino nagutos sa'yo? Sagutin mo ako, hayop ka! Sino? Sino nagsabi sa'yo? Ha? Ginagawin niyo pala kayo, doktor! Bitiwan niyo ako! Bitiw! Ona! Ona! Tama na po. Ona! Tama na po. Hayop ka talaga! Bitiw! Ano ba? Ano? Ikaw ba? Ikaw ang nagutos sa kanya? Na ituloy yon at gawin ng operasyon? Anong sinasabi mo? Ikaw yung pumatay. Ano? Di ba ikaw yung doktor na nasa operating room at nag-opera sa kanya? Yun ang lalabas sa mga records. Ang mga staff, yun din ang sasabihin nila. Dr. Buyong Ju, wala sa mga tao sa operasyon ang papanig at maniniwala sa'yo. Teka, Kaya naman, umayos ka habang gusto ka pa namin. Anong karapatan mong pagtaasan kami ng noo at suwayin kami? May gana ka pa talagang maging arugante. Dapat ang ginagawa mo ngayon ay lumuhod at humingi ng tawad sa amin. Kung hindi, kaya ko namang... si Jang Yonju. Ang gusto niya lang naman ay makahawak ng scalpel. Habang nakikinig sa music ni Madonna at third year na sana sa medical school si Jang Yonju ngayon. Kung ginamot mo siya sa medicine department, natupad na sana niya pangarap niya ngayon. Hindi dapat namatay ang isang napakabait na bata nang dahil sa isang katulad mo. Sa ating dalawa, ikaw ang dapat lumuhod at humingi ng tawad sa nanay niya! Hindi ka na pwede magtrabaho rito. Hindi lang sa ospital na to, kundi sa buong bansa. Walang ibang ospital ang kukuha sa'yo. Sisiguraduhin ko na hindi ka na makakabalik sa industriyang ito! Hindi na! Hindi na! Nandito na tayo. Toldam Hospital ba to? Ay, mukhang walang kwenta. Tawagan niyo na siya. Po? Tawagan mo na sabi si Kang Dongju. Ah, opo. Gisingin ko po ba? May shift siya kagabi at may surgery kanina. Siguradong pagod siya. Kaya kailangan niyang matulog ngayon. Hayaan mo na. Opo, nurse, oh. Ayaw sumagot. Talaga? Naka-off ba? Hindi niya lang sinasagot. Teka lang, Sabado ng hapon nandito ba siya? Dapat lang. May operasyon siya ngayon. Eh di baka nasa loob pa siya? Hoy, mag-isip ka bago ka magsalita. Sa tingin mo ba, kaya nilang gumawa ng malaking operasyon dito? Hindi po, mukhang imposible po yun. Papasok ako. Hahanapin ko siya. Sige. Opo. Sabi ko nga, sasama ako eh. Nasaktan ka ba? Munti ka na. Paano nga kung nasaktan talaga ako? Oh, teka, pianist ka ba? Doktor ako. Surgeon ka? Hindi ka ba magsosorry? Hindi ka naman nasaktan. Muntik na kaya akong masaktan. Eh di sana, nag-iingat ka. Hoy, bakit? May nangyari ba? Wala yun. Napakabastos. Bastos?
O Inbom, sandali! President Do, ako to. Kadarating ko lang dito sa Johnson ngayon. Tama, nandito si Boyong Ju. Kakakita ko lang sa kanya. Yung hayop na yun. Ay, yung visit na yun. Nagbago pa siya ng pangalan para lang makapagtago sa lugar na ito. Ikaw pala, Mr. Jiang. Pagod ka, no? Bakit nga ba hindi? Eto, mabuting inumin mo to. Hindi po, okay lang ako. Ayoko po ng lasa niyan. Ganun ba? May bisita kang dumating. Nakakatuyo ng balat. Puro bundok. Totoo yun. Inso? Dongju! Ay, Dongju! Ay! Anong ginagawa mo rito? Para makita ka! Ano pa bang rason? Hoy, wala pang isang linggo nung umalis ka. Pero parang isang taon na yung inaabot. Gusto mo ba talaga ako makita? Oo naman, loko ka. Nandito rin pala si Inbom. Nandito rin siya? Bakit ka nagpunta rito? Hindi ko alam na nandito ka pala. Bakit ka sabi nagpunta? Para makita si Dr. Kang Dongju. Hinahangaan ko kasi siya. Eh bakit mo siya pinadala sa isang liblib na ospital? Sana tinulungan mo siya. Kilala mo naman si President Do. Pinagpapalit-palit niya yung mga doktor. Hoy. Hanggang ngayon, ganyan pa rin ang buhay mo. Ano bang problema mo? Chief surgeon na ako ngayon, no? Mataas na kaya ang uri ng pamumuhay ko. Masyado ka naman. Kung totoong mataas na ang uri ng pamumuhay mo ngayon, eh bakit nakita kitang nakahiga sa likod ng kotse kanina? Para yun sa likod ko. Masakit kasi kanina kaya nakita mo akong nakahiga doon. Hindi kaya takot ka lang makita ako dahil sa ginawa mo? Pwede bang mag-ingat ka sa mga sinasabi mo? Para sabihin ko, hindi na ako yung taong kilala mo noon. Isa na ako ngayong chief surgeon sa Gode Hospital at... Kaya nga! Anong ginagawa dito ng isang taong may mataas na posisyon sa ospital? Sabihin mo sa akin ngayon, anong kailangan mo, ha? Hindi ko alam. Bigla na lang siyang nagyaya na pumunta rito. Ang sabi niya lang, baka pwede tayong uminom. Hindi ako pwedeng umalis ngayon. Kailangan kong bantayan yung inoperahan ko kanina. Hoy, dapat ka pa rin magpakita. Nagpunta pa nga si Dr. Sung dito. Si Kang Dongju to. Po? Sige po, papunta na. Alis na ako, may mga pasyente sa ER ngayon. GS ka, ba't kailangan mong pumunta? Kukunti lang kasi kami dito kaya kailangan kong tumulong. Sabihin mo kay Dr. Song, hello. Dongju! Dongju! Ay, pagklase. Anong gagawin ko? Tapos hindi pa sumasagot tong si Inbom. Saan naman kaya siya nagpunta? Si Dr. Yun ba? Mukhang kumuha lang siya ng mga punda. Punda? Ginagawa ba yun ng mga doktor sa ospital na to? Yun po kasi ang binigay na trabaho sa kanya. Ay, hindi na talaga to tama. Doktor ako sa ER at isang CS. Pero bakit ako nagtutupi ng mga punda? Ay, wala naman akong choice. Orderly ako. Ano nangyari? Bakit? Ginulat mo lang naman ako! Sino ka? Anong ginagawa mo rito?
Kasi naligaw ako. Ano? Nahimatay po siya. Mabuti na lang may tumawag ng ambulansya. Walang reaksyon ng mga mata niya at mahina ang paghinga. Ngayon, intubate mo na muna. Bigyan mo ng dextrose at normal saline. At saka CT scan. Teka. Bigyan mo siya ng pagkain. Po? Po? Kailangan niyang kumain. Miss O, anong sinasabi niyo? Maniwala ka sa akin, doktor. Kailangan niya. Lumabas ka sa pintuan na yon para makarating ka sa lobby. Pumunta ka pa kanan at huwag kang kakaliwa. Maliwanag? Sige. Okay. Sige. Naku! Sayang naman. Ipapalaba ko na lang to. Excuse me. Po, Meron ka bang kilalang Crazy Whale? Kumain ka na. Gising at kumain ka na. Sa tingin ko, kailangan na natin lagyan ng dextrose. Dahan-dahan lang. Baka hindi ka matunawan. Dahan-dahan at nguyain mo. Maraming palaboy ang hindi kumakain ng ilang araw hanggang isugod sila dito. Oo. Sige na. Sige. Huwag kang magmadali, ha? Kung may kailangan ka, tawagin mo na lang si Nurse Pak. Hello, ako nga pala si Pakundak. Miss Wu, Po? alam mo ba kung nasa si Miss Yun? Nasa storage room. Salamat. Sige po. paano mo naman nalaman yon? Marami kasi akong naririnig sa Gode Hospital na legendary doctor siya. At nagtatrabaho siya rito sa Doldam Hospital. Gusto ko siyang makita. Kilala mo ba siya? Oo. Kilala ko yon. Ako yon. Ikaw pala. Ikaw pala ang binansagang Crazy Whale. Sino ka pala muna? Duda ako na nagpunta ka lang rito para makita si Crazy Whale. Anong pakay mo? Hoy, Doinbom. Bakit nandito ka? Wala. Naligaw ako habang nag-iikot kanina. Magkakilala ba kayo? Sino siya? Kasama ko. Pareho kami ng pinasukang school at naging surgeon sa Gode Hospital. Hindi katulad ko, anak siya ng isang makapangyarihan sa ospital na yon. Anak ng makapangyarihan? Kumusta si President Do? Maayos ba siya pagkatapos niyang ipadala ako rito? Ano ba yung sinasabi mo? Ipaliwanag mo nga. Ang presidente ng Gode Hospital ay ang ama ng taong to. Bakit hindi mo ako masagot? Anong dahilan bakit nandito ka? Narinig ko ikaw ang mag-oopera kay Chairman. Ano? Sino? Kay Chairman Shin Myung-ho, big shot ng casino. Siya ang chairman ngayon dito sa Gode Hospital.
Wala nang oras hanggang mapalitan ng presidente. Si chairman pa rin ang magpapasya sa huli. Tapos ikaw pa ang napiling mag-oopera sa kanya? Papayag ba si president? Kaya ngayon, umatras ka na lang. Alam mo, ikaw din ang mahihirapan sa huli. Gagawin ni President Do ang lahat para pigilan ka sa pag-oopera. Ganon si Do Yun-hwan. Ay, ibang klase talaga. Unang yasya. Anong gagawin mo? Wala kaming dalawa ni Master Kim dyan at ikaw lang mag-isa. Gusto mo ba silang mamatay? Huwag tayo magsayang ng oras. Kailan pa nagkaroon ng karapatan ng isang orderly para magbigay ng utos? Pasensya na po. Ikaw ba nag-opera sa kapatid ko? Pasensya na po talaga sa lahat ng mga nagawa ko. Mamamatay yung pasyente kapag hindi mo siya inoperahan ngayon. Hindi ba doktor ka? Kung kayo ang nasa posisyon ko, pareho lang tayo ng gagawing desisyon. Kilalanin niyo man po ako o hindi, ako ay isang doktor.